Hawak ni Isabel ang mikropono at sa ilalim ng mga ilaw ng kanyang pinapangarap na restaurant, pakiramdam niya ay kaya niyang abutin ang mga bituin. 5 taon. 5 taon ng hirap, ng puyat, ng mga luhang palihim niyang pinupunasan para hindi makita ng kanyang 4 na anak. Ngayong gabi, lahat ng yon ay nagbunga. Ngumiti siya sa mga bisita, sa mga kaibigan, sa mga suking walang sawang sumuporta sa La Fuerza de Isabel. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa pinaghalong tuwa at pasasalamat. 5 taon na po ang nakalipas mula nang buksan namin ang munting pinto ng La Fuerza. Nagsimula po kami sa isang pangarap na binuo mula sa durog na puso. Sandali siyang huminto at ang kanyang mga mata ay natural na hinanap ang isang tao sa gitna ng mga palakpakan. Nakita niya ito, si Dark de Lavigne. Nakatayo sa gilid, nakasandal sa pader, pero ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Ang ngiti nito ay sapat na para bigyan siya ng lakas ng loob. Hindi ko po ito magagawa mag-isa, pagpapatuloy niya. Ngayon ay diretso nang nakatingin kay Dark. Sa tulong ng isang kaibigan, isang haligi na kailanman ay hindi nang hina. Kahit na ako na mismo ang malapit nang bumigay. Dark, salamat. Utang ko sa iyo ang lahat ng ito. Isang masigabong palakpakan ang muling umalingaw-ngaw. Nakita ni Isabel ang bahagyang pagiling ni Dark. Isang kilos na nagsasabing, hindi, gawa mo ang lahat ng iyan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Maayos na ang lahat. Ligtas na sila. Ngunit bigla, may nagbago. Ang masayang bulungan ng mga tao ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Ang mga ngiti ay naging pagtataka. Ang mga nakatutok na tingin sa kanya ay sabay-sabay na napunta sa iisang direksyon, sa may pintuan ng restaurant. Napakunot ang noo ni Isabel. Sinundan niya ang kanilang mga tingin at doon ang mundo niya ay huminto. Isang lalaki ang nakatayo sa bukana ng pinto. Payat, magulo ang buhok. Ang dating kumpiyansa sa tindig nito ay napalitan ng isang anyo ng pagod at pagsisisi. Ngunit ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Mga matang minsan niyang minahal, nang higit pa sa kanyang buhay. Mga mata ng lalaking sumira nito. Si Saint Sandoval, ang kanyang asawa, ang multo ng kanyang kahapon. Nabitawan niya ang mikropono. Kumalat ang isang nakabibinging feedback sa buong paligid. Pero wala siyang narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib at ang biglang pag-eko ng isang alaala. Ang tunog ng pagsara ng pinto, 8 taon na ang nakalipas. Ang katahimikang kasunod nito, ang simula ng kanyang pinakamahabang gabi. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Bakit? Bakit ngayon? Kung kailan buo na ulit siya? Nakakita niyang nagsimulang maglakad si Saint, papalapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay parang isang martilyong pumupukpok sa pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi niya papayagan ito. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang anino ang mabilis na humarang sa kanyang harapan. Si Dark. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Basta na lang itong nandoon, nakatayo sa pagitan niya at ni Saint, isang matibay na pader. Anong ginagawa mo dito, Sandoval? Tanong ni Dark. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat at lamig. Hindi sumagot si Saint. Ang mga mata nito ay lampas sa balikat ni Dark. Nakatitig pa rin sa kanya, puno ng sakit at pakiusap. Hinawakan ni Isabel ang braso ni Dark, isang paraan para sabihing, hayaan mo na, ako na. Ngunit ang totoo, iyon ay isang paraan para kumapit, para hindi siya matumba. Binalewala ni Saint ang presensya ni Dark. Nagpatuloy ito sa paglakad, dahan-dahan, na para bang natatakot na baka tumakbo siya palayo.
Huminto ito ilang talampakan mula sa kanila. Ang buong restaurant ay isang malaking katahimikan. Ang lahat ay naghihintay. At sa harap ng lahat ng mga taong nakasaksi sa kanyang tagumpay, sa harap ng lalaking tumulong sa kanyang bumangon, si Saint Sandoval ay dahan-dahang lumuhod. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Yumuko ito at nang muling mag-angat ng tingin, may mga luha nang namumuo sa mga mata nito. "Isabel," sabi nito, ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. "Kailangan nating mag-usap, pakiusap, para kay Saint." Ang bawat segundo na siya'y nakaluhod ay isang haba-habang buhay. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng matang nakatuhog sa kanyang likod. Ang mga bulungang parang bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ngunit wala siyang pakialam sa kanila. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Isabel. Isang perpektong maskara ng gulat na unti-unting pinapalitan ng pamilyar na pader ng galit. "Tumayo ka," utos ng isang boses sa kanyang tabi. Malamig, matigas, si Dark, pero hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Isabel, nagmamakaawa. "Sinabi kong tumayo ka," muling sabi ni Dark, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Saint ang isang kamay na humigpit sa kanyang braso. Pilit siyang itinayo. "Tama na, Dark." Sa wakas ay narinig ni Saint ang boses ni Isabel. Ang boses na gabi-gabi niyang naririnig sa kanyang mga panaginip. Ngunit ngayon, ito'y walang bahid ng lambing. Puno ito ng awtoridad. "Mga kaibigan, pasensya na po sa abala. Tapos na po ang programa. Maraming salamat po muli sa inyong pagdating." Mabilis na kumilos si Dark. Inutusan ang mga staff na asikasuhin ang mga bisita. Habang unti-unting nababawasan ang mga tao, naiwan silang tatlo sa gitna ng kalat, sa ilalim ng mga ilaw na kanina lang ay simbolo ng tagumpay ni Isabel. "Sa opisina," maikling sabi ni Isabel at tumalikod ito. Walang nagawa si Saint kundi sumunod. Bawat hakbang ay parang may dalang bigat ng 8 taon na pagkakasala. Dinaanan niya si Dark na pinukol siya ng isang tingin na nangangakong kung kaya lang nitong pumatay, malamang ay isa na siyang malamig na bangkay. Pagpasok sa opisina, agad na isinara ni Isabel ang pinto. Humarap ito sa kanya at sa wakas, ang pader na itinayo nito ay nagkaroon ng mga bitak. Nakita ni Saint ang sakit sa mga mata nito. 8 taon, Saint? Simula nito, ang boses ay mahina, ngunit matalim. 8 taon kang nawala, na parang bula. Walang tawag, walang sulat, walang paliwanag. At ngayon, babalik ka ng ganito? Sa gitna ng pinakamahalagang gabi ng buhay ko? Anong karapatan mo? Napayuko si Saint. Bawat salita ay parang isang sampal. Wala akong karapatan, Isabel. Alam ko." "Kung alam mo, bakit ka nandito?" "Dahil kailangan ko," sabi niya. Inangat ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata nito. "Kailangan kong ipaliwanag. Kailangan mong malaman ang totoo." Tumawa si Isabel, ngunit hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawa na puno ng pait at sakit. "Ang totoo? Aling totoo, Saint? Na hindi mo kami kayang panindigan? Na mas pinili mo ang sarili mo kaysa sa amin?" "Hindi!" Mabilis niyang sagot. Ang desperasyon ay gumuhit sa kanyang boses. "Hindi ko ginusto, Isabel. Pinilit niya ako." "Sino? Sino ang pumilit sa'yo?" "Si Esmeralda." Halos pabulong niyang sabi. Ang pagbanggit pa lang sa pangalan ng kanyang madrasta ay nagdulot ng kilabot sa kanyang gulugod. Siya ang may kagagawan ng lahat. Tinakot niya ako. Sinabi niya na kung hindi kita iiwan, sisirain niya ang buhay mo. Sisirain niya ang pamilya natin. Nakita ni Saint ang pag-aalinlangan sa mukha ni Isabel. Hindi ito naniniwala. Para dito, isa lang itong palusot. Isang duwag na dahilan. "At naniwala ka?"
Tanong ni Isabel, umiling-iling. Ang isang tulad ni Saint Sandoval, ang tagapagmana ng Sandoval Corp, nagpatakot sa isang babae? Saint naman, gumawa ka na lang sana ng mas magandang dahilan. Totoo ang sinasabi ko, Isabel. Kitniya. Lumapit ng isang hakbang. Hindi mo kilala kung anong kaya niyang gawin. Halimaw siya. Hindi. Mariing sabi ni Isabel. Umatras din ng isang hakbang. Ang hindi ko kilala ay ang lalaking nasa harapan ko ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Saint. Tama siya. Kahit siya, hindi na niya kilala ang sarili niya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida ang pumasok. Ang kanyang mukha ay maamo, ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Si Esmeralda. Saint, iho, sabi nito sa malambing na boses. Kanina pa kita hinahanap. Nag-alala ako sa'yo. Naramdaman ni Saint na nanigas ang kanyang buong katawan. Ang takot na 8 taon niyang kinimkim ay bumalik lahat. Naglakad si Esmeralda papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may kalkuladong grasya. Huminto ito sa tabi ni Saint at marahang hinaplos ang kanyang braso. Ngunit ang diin ng mga daliri nito ay isang babala. At sino naman itong magandang binibini? Tanong ni Esmeralda. Itinuon ang tingin kay Isabel. Ang nangiti nito ay lumawak, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, wait! I remember you. Ikaw si Isabel, tama? Hindi umimik si Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Natutuwa akong makitang maayos ka, sabi ni Esmeralda. Ang bawat salita ay may nakatagong lason. Sa ngayon, binalingan nito si Saint. Halika na, iho. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Ngunit hindi gumalaw si Saint. Sa unang pagkakataon, tinibayan niya ang kanyang loob. Nagbago ang ekspresyon ni Esmeralda. Ang matamis ng ngiti ay naglaho, napalitan ng isang malamig na pagbabanta. Tumingin itong muli kay Isabel mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang insekto. Isang paalala lang, querida, sabi nito kay Isabel, bago tumalikod para umalis. Huminto si Esmeralda sa may pintuan. Lumingon itong muli. At sa pagkakataong ito, diretsong tumingin sa mga mata ni Isabel. Sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa, bumulong ito. Ang mga bata, kamukhang kamukha sila ni Saint. Ingatan mo sila. Hindi ito isang papuri. Isa itong malinaw na banta. At sa sandaling iyon, nakita ni Saint ang takot na gumuhit sa mukha ni Isabel sa unang pagkakataon. At alam niya, ito na ang simula. Ito na ang simula ng panganib na dala niya sa pagbabalik niya. Ang banta ni Esmeralda ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Isabel. Kahit na nakaalis na ang lahat at ang restaurant ay tahimik na. Ang mga salita nito ay malinaw pa ring umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ingatan mo sila. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Ang takot ay isang malamig na kamay na humihigpit sa kanyang puso. Hindi ito takot para sa kanyang sarili. Ito ay takot para sa kanyang mga anak. Nagmamadali siyang umuwi. Si Dark ay tahimik na nagmamaneho sa kanyang tabi. Hindi ito nagtanong at nagpapasalamat si Isabel para doon. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung kaya niyang bigkasin ang mga salitang magpapaliwanag sa gulo na biglang bumalot sa kanilang buhay. Pagdating sa bahay, ang unang ginawa niya ay dumiretso sa kwarto ng mga bata. Isa-isa niyang tiningnan ang kanyang 4 na anghel. Mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na dala ng pagbabalik ng kanilang ama. Hinaplos niya ang buhok ng bunso, si Angela, at hinalikan ito sa noo. Dito siya kumukuha ng lakas para sa kanila. Kaya niyang harapin ang kahit sino, ngunit nang mag-isa na siya sa sala,
Bumalik ang takot. Doble. Triple. Tiningnan niya ang mga bintana. Nakalak ba? Tiningnan niya ang pinto. Inikot niya ang susi ng 2 beses. Isabel. Napatalon siya sa gulat. Si Dark, nakatayo sa may kusina. May hawak na 2 tasa ng mainit na tsa. Nakalimutan niyang kasama pa pala niya ito. Pasensya na, sabi nito. Dahan-dahang lumapit. Ayos ka lang ba? Umiling siya. Paano siya magiging ayos? Ang multo na akala niya ay nailibing na niya ay hindi lang nagbalik. Nagsama pa ito ng demonyo. Inabot ni Dark ang 1 tasa sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ito. Nakita ni Dark ang panginginig. Maingat nitong kinuha muli ang tasa mula sa kanya at ipinatong sa mesa. Halika, sabi nito sa mahinahong boses. Umalis muna tayo dito, kahit saglit lang. Hindi na siya nakipagtalo. Sumunod siya kay Dark palabas, pabalik sa kotse. Dinala siya nito sa isang lugar na matagal na nilang hindi napupuntahan. Isang mataas na lugar kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Dito sila madalas pumunta noon. Sa mga panahong pakiramdam ni Isabel ay guguho na ang kanyang mundo. Umupo sila sa isang bench, magkatabi, tahimik na pinagmamasdan ng tanawin. Hindi kita pipiliting magkwento, sabi ni Dark pagkaraan ng ilang minuto. Pero gusto ko lang malaman mo na nandito ako. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Tumingin si Isabel kay Dark. Sa mukha nito, wala siyang nakitang paghuhusga. Tanging pag-aalala at isang klase ng katapatan na sa loob ng 8 taon ay naging pundasyon ng kanyang buhay. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa wakas, gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Umiyak siya. Hindi isang marahas na yak, kundi isang tahimik na pag-agos ng lahat ng takot at pagkalito na kanyang nararamdaman. Naramdaman niya ang kamay ni Dark sa kanyang balikat. Isang marahan ngunit matatag na paghaplos, isang paalala na hindi siya nag-iisa. Ang presensya ni Dark ay kapayapaan, isang ligtas na kanlungan. Ngunit ng gabing iyon, pagkatapos siyang ihatid ni Dark, hindi pa rin siya makatulog. Ang isip niya ay isang magulong larangan ng digmaan. Sa isang banda, nandoon ang kalmadong mukha ni Dark, ang pangako ng isang ligtas at payapang bukas. Sa kabilang banda, nandoon ang nagmamakaawang mga mata ni Saint, ang sakit ng isang kahapon na hindi pa pala tapos. Bumangon siya at binuksan ang isang lumang baul sa ilalim ng kanyang kama. Kinuha niya ang isang album ng mga litrato. Sa unang pahina, isang larawan nilang 3. Siya, si Saint, at si Marco noong sanggol pa lamang ito. Masaya sila. Totoo ang mga ngiti. Ang mga mata ni Saint ay kumikinang sa pagmamahal. Sino ang lalaking ito? Ang lalaking nasa larawan o ang lalaking duwag na nang iwan sa kanya? Posible bang pareho? Isinara niya ang album. Ang puso niya ay nahahati. Isang pusong naghahanap ng kapayapaan na bigay ni Dark at isang pusong minsan nang tumibok para lamang kay Saint. At sa kabila ng lahat ng sakit, ay tila may isang bahaging naghahanap pa rin dito. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang panganay na si Marco. Natutulog ito nang mahimbing, yakap ang isang bola. Hinalikan niya ito sa noo. Biglang gumalaw si Marco, bahagyang iminulat ang mga mata. Mommy? Inaantok na tanong nito. Shh, baby, matulog ka na ulit, pabulong niyang sabi. Okay po, sabi ng bata at ipinikit muli ang mga mata. Akala ni Isabel ay tapos na, ngunit bago ito tuluyang bumalik sa pagkakatulog, nagsalita itong muli. Ang boses ay halos isang bulong lang sa katahimikan ng gabi. Mommy, babalik na po ba si Daddy? Iniwan ni Dark si Isabel sa pintuan ng bahay nito, ngunit ang mga salita ng anak nitong si Marco ay sumunod sa kanya hanggang sa loob ng kotse. Mommy, babalik na po ba si Daddy? Paulit-ulit.
Parang sirang plaka sa isipan niya. Hinampas niya ang manibela. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na matagal na niyang hindi naramdaman. 5 taon. 5 taon niyang pinanood si Isabel na buuin ang sarili, piraso bawat piraso. 5 taon siyang nasa tabi nito, handang saluhin sa tuwing ito'y manghihina. 5 taon siyang naging sandalan, kaibigan, at sa lihim, ang lalaking nagmamahal dito mula sa malayo. Ngayon, sa isang iglap, ang multo ng kahapon ay bumalik para angkinin ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi niya ito papayagan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi niya tinawagan si Isabel. Isang pribadong numero ang kanyang tinipa. "Arthur, kailangan ko ng pabor," sabi niya sa malamig na boses nang sagutin ang tawag. "May ipapaimbestiga ako sa'yo." Isang babae. Ang pangalan niya ay Esmeralda Sandoval. Alamin mo ang lahat. Bawat butas, bawat baho, bawat sikretong itinatago niya. Kailangan ko ng alas laban sa kanya. Kahapon. Ibinaba niya ang tawag. Ito na ang unang hakbang. Hindi siya pwedeng umasa sa mga kwento ni Saint. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng armas para protektahan si Isabel. Kinabukasan, hindi niya mapigilan ang sarili. Nagpunta siya sa parke malapit sa eskwelahan ng mga bata. Mula sa malayo sa loob ng kanyang madilim na kotse, pinanood niya sila. Nandoon si Isabel, nakaupo sa isang bench, ngunit ang mga mata nito ay malayo. Nandoon ang mga bata, naglalaro, ngunit tila may kulang sa kanilang ingay. At nandoon din si Saint, nakatayo sa di kalayuan, parang isang estrangherong nag-aalangang lumapit. Nakita ni Dark kung paano nito tinitingnan ang mga bata. Isang pinaghalong pananabik at sakit. Maya-maya, lumapit si Saint kay Isabel. May sinabi ito. Tumangulang si Isabel. Naglakad si Saint papalapit sa mga bata. Sinubukan nitong makipaglaro. Ang mga bunso ay nagtago sa likod ng kanilang Kuya Marco. Si Marco matapang ay humarang sa kanila. Nakaramdam si Dark ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na dulot ng selos, at kasabay nito ng awa. Nakikita niya ang pagdurusa sa buong eksena. Ang hirap ni Isabel, ang pagsisisi ni Saint, ang pagkalito ng mga bata, at siya? Saan siya lulugar sa larawang ito? Siya ang laging nasa gilid, ang tagamasid, ang tagaprotekta, na walang karapatang umangkin. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Ngunit hindi ito ang karaniwan niyang ringtone. Ito ay isang espesyal na tunog. Isang tunog na laging nagdudulot ng kaba sa kanyang sistema. Agad niyang sinagot. Ang buong postura niya ay nagbago. Ang kaninang tigas ay napalitan ng agarang pag-aalala. "Doc," sabi niya, ang boses ay biglang bumaba at naging malumanay. "Tumawag ka." May narinig siyang sinabi ng doktor sa kabilang linya. Napapikit si Dark. Ang panga ay nanigas. "Walang pagbabago?" tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang malakas at kumpiyansang Dark de Levine ay biglang naglaho. "Gawin niyo ang lahat, Doc," pakiusap niya. "Kahit magkano, basta iligtas niyo siya." Sandali siyang natahimik, nakikinig. "Kumusta siya, Doc?" tanong niyang muli. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay halos isang bulong na puno ng sakit. "May pag-asa pa ba?" Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana ng kotse. Ipinikit ang mga mata, pasa ng isang bigat na walang sinuman ang nakakaalam. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang ibalik ang kanyang komposyur, ngunit bago pa man niya magawa yon, muling tumunog ang kanyang telepono. Numero ni Arthur, ang private investigator. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya. "Anong nakuha mo?" Mabilis na tanong ni Dark. "Sir, mabilis lang po ito.
Dahil sariwa pa ang impormasyon. Pero mukhang may nahanap na po akong malaki, sabi ng investigador. Hindi lang po simpleng pagbabanta ang ginawa ni Esmeralda. May hawak siyang isang bagay na kayang magpabagsak sa buong pamilya Sandoval. Natuwid ng upo si Dark. Ano yon? Sir, may nalaman po ako tungkol sa isang aksidente. Isang hit and run. Maraming taon na ang nakalipas. Mukhang ito ang hawak ni Esmeralda laban sa pamilya Sandoval. Naramdaman ni Saint na nauubos na ang kanyang oras. Araw-araw, ang bawat tingin ni Isabel ay lalong lumalamig. Araw-araw, ang anino ni Esmeralda ay parang isang ulap na nagbabadyang bumuhos ng isang mapaminsalang ulan. Ang pagtatangka niyang mapalapit sa mga anak ay isang malaking kabiguan. Sila'y mga estranghero sa kanya at siya'y isang multo sa kanila. Ang tanging paraan para maibalik ang lahat ay ang sabihin ang buong katotohanan. Gaano man ito kapangit, gaano man ito kasakit. Tinext niya si Isabel. Magkita tayo. Sa dati nating tagpuan, pakiusap. Ito na ang huli kung hindi mo pa rin ako paniniwalaan. Nag-alinlangan siya kung darating ito. Ngunit pagkalipas ng isang oras, habang nakaupo siya sa isang bench, sa ilalim ng malaking puno ng akasya kung saan una silang nagkakilala, natanaw niya ang pagdating nito. Dala-dala ni Saint ang isang lumang leather briefcase. Sa loob nito, ang bigat ng kanyang kasalanan at ang katotohanang matagal niyang itinago. Ano na naman to, Saint? Bungad ni Isabel. Walang emosyon ng mukha. Hindi siya nagsalita. Binuksan niya ang briefcase at inilabas ang isang manipis na folder. Iniabot niya ito kay Isabel. Napakunot ang noo nito, ngunit kinuha pa rin. Sa loob, nakita nito ang mga lumang police report, mga newspaper clipping. Ano to? Tanong ni Isabel. Huminga ng malalim si Saint. 10 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Ang Sandoval Corp. Malapit nang bumagsak. Nalulugi. Si Papa. Desperado siyang makahanap ng investor. Tumingin si Isabel mula sa mga papel papunta sa kanya. Nakikinig. Isang gabi. Pagpapatuloy niya. Galing si Papa sa isang meeting. Uminom siya. Marami. Hindi na niya dapat ginawa. Pero nagmaneho pa rin siya pauwi. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Muling bumabalik ang lahat ng alaala. May nabangga siya, Isabel. Isang matandang lalaki na tumatawid sa kalsada. Nagulat siya. Natakot. At sa halip na tumigil, tumakbo siya. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Isabel. Ang paghuhusga. Namatay ang lalaki. Halos pabulong niyang sabi. Walang nakakita, walang testigo, maliban sa isa. Si Esmeralda, hula ni Isabel. Tumango si Saint. Hindi niya sinabi sa amin noon. Ginamit niya ang impormasyong yon para mapaibig si Papa, para makapasok sa pamilya. At nang mamatay si Papa, ipinamana niya sa akin ang sikretong yon. Naging kadena ko yon, Isabel. Noong araw na umalis ako, sabi niya, at sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ipinakita niya sa akin ang lahat. Ang orihinal na police report, ang testimonya ng isang di umanong testigo na handang lumabas anumang oras. Sinabi niya sa akin, pumili ka, Saint, ang kalayaan mo at ang pangalan ng pamilya mo. O ang pamilya mo kasama si Isabel. Napatakip ng bibig si Isabel. Ang mga papel na hawak nito ay nagsimulang manginig. Pinili kong umalis para protektahan kayo, sabi ni Saint. Ang boses ay basag na. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, kapag wala ako, magiging ligtas kayo. Pero nagkamali ako. Araw-araw sa loob ng 8 taon, pinagsisihan ko ang desisyon na yon. Dapat lumaban ako. Dapat ipinaglaban ko kayo. Tumingala siya sa langit.
Pinipigilan ang tuluyang pagbuhos ng kanyang mga luha. Duwag ako, Isabel. Alam ko. Pero ang pagiging duwag ko, nagmula iyon sa pagmamahal ko sa inyo. Ayokong makita kang nasasaktan. Ayokong lumaki ang mga anak natin na kinukutya dahil ang lolo nila ay isang kriminal at ang tatay nila ay nasa kulungan. Katahimikan. Tanging ang ihip ng hangin ang maririnig. Tiningnan niya si Isabel. Ang galit sa mga mata nito ay wala na. Napalitan ito ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Pagkaunawa, awa, gulat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, tiningnan siya ni Isabel hindi bilang isang taksil, kundi bilang isang taong nasaktan din. Ang pader sa pagitan nila, sa wakas, ay gumuho. Nanginginig ang boses ni Isabel nang magtanong ito ng isang simpleng tanong. Isang tanong na sumasalo sa lahat ng sakit, lahat ng nawalang taon, lahat ng sana. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tumingin si Saint diretso sa kanyang mga mata. Ang determinasyon ay nagniningas sa kabila ng kanyang mga luha. Dahil ngayon lang ako handang mamatay para sa inyo. Ang pag-amin ni Saint ay parang isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Isabel. Ang galit na matagal niyang inipon para kay Saint ay biglang nagbago ng direksyon. Ngayon, lahat ng iyon ay nakatutok sa iisang tao, si Esmeralda. Ang takot na naramdaman niya noong una ay napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Hindi na siya ang Isabel na basta na lang iiyak at tatanggapin ang lahat. Siya na ngayon ang Isabel na lalaban para sa kanyang mga anak, para sa 8 taon na ninakaw sa kanila. Kailangan nating makuha ang ebidensyang hawak niya, sabi ni Isabel. Ang boses ay matatag. Nasa loob sila ng opisina niya sa restaurant. Hating gabi na. Ito ang naging war room nila. Sinubukan ko na, Isabel, sagot ni Saint. Ang muka ay gusot sa pag-aalala. Itinatago niya iyon sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Kung gayon, hindi iyon ang hahanapin natin, sabi ni Isabel. Ang isip ay mabilis na nag-iisip. Hindi natin kailangan ang lumang kaso. Ang kailangan natin ay isang bagong kaso laban sa kanya. Tumingin siya kay Saint. Ikaw ang nakakakilala sa kanya, sa mga negosyo niya. May alam ka bang kahit anong illegal na ginagawa niya? Kahit maliit lang. Something we can use against her. Napaisip si Saint. At pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito. Meron. May mga shell companies siyang ginagamit for money laundering. Maliliit na transaksyon lang para hindi mahalata. Pero kapag pinagsama-sama, perpekto, sabi ni Isabel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nos ng ngiti na hindi pa nakikita ni Saint sa loob ng maraming taon. Doon tayo magsisimula. Sa mga sumunod na araw, ang dating mag-asawa ay naging isang team. Sa gabi, kapag tulog na ang mga bata, palihim silang nagkikita sa restaurant. Magkaharap sa isang mesa, napapalibutan ng mga dokumento at resibo na palihim na kinukuha ni Saint mula sa opisina ni Esmeralda at mga financial report na nakukuha naman ni Isabel mula sa kanyang mga koneksyon sa mundo ng negosyo. Sa una, may ilangan. Ngunit habang tumatagal, ang mga pader sa pagitan nila ay unti-unting natutunaw. Sa gitna ng paghahanap ng ebidensya, nakikita nilang muli ang isa't isa. Isang gabi, habang abala si Isabel sa pag-aaral ng isang ledger, hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Ang ulo ay nakapatong sa mga papel. Nagising na lang siya nang maramdaman ang isang malambot na bagay sa kanyang likod. Ikinumot sa kanya ni Saint ang sarili nitong jacket. Gising na rin ito at nakatitig sa kanya. Pasensya na, sabi ni Isabel. Biglang umayos ng upo. Ayos lang, sagot ni Saint. Isang maliit ng ngiti ang nasa labi. Katulad ka pa rin ng dati. Kapag may ginagawa ka, ibinibigay mo ang lahat. Nag-iwas ng tingin si Isabel.
Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Malapit na tayo, Isabel," sabi ni Saint. Ang boses ay puno ng pag-asa. "Konting-konti na lang." Ngunit hindi nila alam, may isang pares ng matang nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Gabi-gabi, dumadaan si Dark sa restaurant, tinitiyak na ligtas si Isabel. At gabi-gabi, nakikita niya ang parehong eksena. Ang ilaw sa opisina ni Isabel na nananatiling bukas hanggang madaling araw. At sa bintana, nakikita niya ang anino ng dalawang tao, si Isabel at si Saint, magkasama. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang investigador na inupahan niya ay nagbigay na ng parehong impormasyon na sinabi ni Saint. Alam niyang totoo ang kwento. Ngunit ang makita silang dalawa na nagiging malapit ulit sa isa't isa, iyon ang katotohanang mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Pakiramdam niya ay isa na siyang anino. Isang tagabantay na hindi na kailangan. Isang araw, hindi na niya natiis. Tinawagan niya si Isabel. "Kumusta?" Tanong niya. Sinisikap na maging normal ang boses. "Ayos lang, Dark," sagot ni Isabel sa kabilang linya. "Medyo busy lang." "Namimiss ka na ng mga bata," sabi ni Dark. Isang kasinungalingan. Ang totoo, siya ang nakakamiss dito. "Babawi ako sa kanila. Pangako," sabi ni Isabel. "May tinatapos lang kaming mahalagang proyekto." "Kami." Ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Dark. Hindi na ako, kundi kami. Samantala, sa opisina ng Sandoval Corp, naramdaman ni Esmeralda na may nagbabago. Ang mga kilos ni Saint ay kakaiba. Ang mga tanong nito tungkol sa mga lumang account ay kahina-hinala. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at hindi nagtagal, nakarating sa kanya ang balita. Si Isabel Barrios ay nagtatanong tungkol sa kanyang mga kumpanya. Nasa loob siya ng kanyang madilim na opisina. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Tumawa siya ng mahina. "Ang munting daga, natuto ng lumaban," sabi niya sa sarili. Akala niya, kaya niya akong talunin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Kumuha ka ng isang bagay na magpapaalala sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. Utos niya. Isang bagay na malapit sa puso ng kanyang anak. Kinabukasan, isang delivery boy ang nag-abot ng isang kahon sa receptionist ng La Fuerza de Isabel. Nakarating ang kahon kay Isabel. Walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakahiga sa gitna ng puting satin, ay isang manika. Isang manikang kamukhang-kamukha ng paboritong laruan ng kanyang bunsong si Angela. Ngunit ang manikang ito ay sira. Ang mga mata ay tinanggal. Ang buhok ay ginupit ng walang ayos. At ang damit nito ay punit-punit. Ang nasirang manika ay hindi lang isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Para kay Esmeralda, tapos na ang paglilaro sa mga anino. Kung gusto ni Isabel ng laban, ibibigay niya ito. Nakatayo si Esmeralda sa harap ng isang malaking bintana sa kanyang penthouse. Tanaw ang buong syudad. Hawak niya ang isang lumang litrato. Isang litrato ng yumaong asawa niya, si Ricardo, at ang una nitong asawa, ang ina ni Saint. Isang babaeng may ngiti na kasing liwanag ng araw, ang parehong ng ngiti na minsan niyang nakikita kay Isabel. Kinuyom niya ang kanyang kamao at ang litrato ay nayupi sa kanyang palad. "Inagaw mo siya sa akin." Bulong niya sa hangin na para bang kausap ang babae sa litrato. "Kahit sa kamatayan, ikaw pa rin ang mahal niya. Ikaw pa rin ang nasa puso niya." Ang galit niya ay isang lason na sa loob ng maraming taon ay dahan-dahan niyang nilulunok. Ang pagpapakasal kay Ricardo ay hindi sapat. Ang makuha ang yaman nito ay hindi sapat. Dahil sa huli, ang pagmamahal na hinangad niya ay hindi niya nakuha. At si Saint, ang buhay na alaala ng babaeng iyon, ay isang palaging paalala ng kanyang kabiguan.
At ngayon, ang Isabel na ito, isang hamak na babae mula sa wala, nagkaroon ng lakas ng loob na kalabanin siya. At mas masahol pa, binubuo nitong muli ang puso ni Saint. Ang puso na dapat ay pag-aari niya, na dapat ay kontrolado niya. Hindi maaari. Itinapon niya ang litrato sa basurahan na para bang ito'y isang basura na nakakalat. Kung hindi niya kayang burahin ang nakaraan, sisirain niya ang kasalukuyan. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang daliri ay marahang dumadampi sa screen. Pinili niya ang isang numero na walang pangalan. "May trabaho ako para sa'yo," sabi niya sa malamig at walang emosyong boses nang sagutin ang tawag. May narinig siyang pag-ubo sa kabilang linya. Ang babae. Pagpapatuloy niya. Si Isabel Barrios. Kilala mo na siya. Tapusin mo na siya. Utos niya. Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Siguraduhin mong magmumukha itong isang aksidente. Walang bakas. Walang ebidensya. Naiintindihan mo? Isang ungol ng pagsang-ayon ang narinig niya bago niya pinatay ang tawag. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi aabot sa kanyang mga mata. Tapos na ang laro. Hindi mo na dapat hinamon ng demonyo, Isabel. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Saint. Ang dibdib ay umaalon sa galit. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Ano ang binabalak mo, Esmeralda?" Sigaw niya. "Yung manika? Alam kong ikaw ang may pakananon. Tigilan mo na sila." Tumawa lang si Esmeralda, isang tawang nakakakilabot. "Saint, iho, bakit ka ba nagagalit? Nag-aalala lang naman ako na baka may mangyaring masama sa mga apo ko. Huwag kang magkunwari." Galit na sabi ni Saint. Lumapit ito sa lamesa niya at hinampas ito ng malakas. "Alam ko ang ginagawa mo, pero hindi na ako natatakot sa'yo. Lalabanan kita. Sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko." Ang nangiti sa mukha ni Esmeralda ay biglang naglaho. Napalitan ito ng purong puot. Tumayo siya. Sinalubong ang mga mata ni Saint. "Gagawin mo yon?" tanong niya. Ang boses ay nanunuya. "At ano? Magpapakulong ka para sa isang babaeng kamukhang kamukha ng ina mo? Pareho kayo. Mahihina. Nagpapadala sa emosyon. Ang ina mo ang sumira kay Ricardo. At ang Isabel na yon, siya naman ang sisira sa'yo. Huwag mong isama ang nanay ko dito." "Bakit hindi?" Sigaw ni Esmeralda. Ang kabaliwan ay kitang-kita na sa kanyang mga mata. "Dahil sa kanya, naging pangalawa lang ako. Dahil sa'yo, hindi naging akin ng buo ang yaman ng mga Sandoval. At ngayon, dahil sa babaeng yon, mawawala na naman sa akin ang lahat. Hindi ako papayag." Natauhan si Saint. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang malalim at personal na galit. "Tapos na tayo, Esmeralda," mariing sabi ni Saint. Umatras ng isang hakbang. "Simula ngayon, gawin mo na ang gusto mong gawin. Pero tandaan mo to, poprotektahan ko ang pamilya ko." Tumalikod siya para umalis. "Huli na ang lahat, Saint," sabi ni Esmeralda sa isang nakakakilabot na kalmadong boses. Huminto si Saint sa may pintuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Esmeralda na nakangiti. Isang nangiting tagumpay. Isang nangiti ng isang demonyong nanalo na sa laban. "Magpaalam ka na sa iyong mag-ina, Saint," sabi nito. Dahan-dahan, ninanamnam ang bawat salita. Dahil hindi mo na sila makikita. Isang araw na parang ordinaryo lang. Galing si Isabel sa isang meeting kasama ang supplier. Habang nagmamaneho pa uwi, ang isip niya ay nasa mga anak na naghihintay sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone, nakakonect sa speakers ng kotse. Ang panganay niyang si Marco. "Hello, Ma?" "Hello, baby?" Sagot ni Isabel. Isang matamis na ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi. Ang boses ng kanyang mga anak ang kanyang musika. "Pauwi na si Mami.
May gusto ba kayong pasalubong? Pizza po! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata sa kabilang linya. Narinig niya ang tawanan nila. Napatawa rin si Isabel. Okay, sige. Pizza it is. Behave kayo dyan, ha? I love you all. I love you too, Mommy. Ibinaba niya ang tawag. Ang puso ay puno ng init at saya. Ito ang buhay na pinaghirapan niya. Ito ang kapayapaan na ipinaglalaban niya. Sa mga sandaling tulad nito, nakakalimutan niya ang tungkol kay Esmeralda, sa panganib, sa gulo. Habang papaliko siya sa isang pamilyar na kanto, ilang minuto na lang mula sa kanilang bahay, isang itim na van na kanina pa tila nakasunod sa kanya ang biglang bumilis. Bago pa man makapag-react si Isabel, naramdaman niya ang isang malakas na pag-alog. Isang nakabibinging tunog ng nagkikiskisang bakal. Ang kanyang kotse ay umikot. Ang kanyang ulo ay tumama sa manibela. Ang huli niyang nakita ay ang pagbasag ng salamin sa kanyang harapan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang paningin niya ay malabo. May ugong sa kanyang tainga. Amoy goma at gas ang paligid. Nagkalat ang bubog sa kanyang kandungan. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit masakit ang kanyang buong katawan. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, nakita niya ang isang anino. Bumukas ang pinto ng van. Isang lalaking nakatakip ang mukha ang bumaba. Mabilis. May layunin. At sa kamay nito, may isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang baril. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang pag-iisip niya ay biglang luminaw. Ito na yon. Ang lalaki ay mabilis na lumapit sa bintana ng kanyang kotse. Itinutok nito ang baril sa kanya. Hindi. Ang mga anak ko. Iyon lang ang nasa isip niya. Paano na sila? Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata, naghihintay sa sakit, sa dilim. Ngunit sa halip na putok ng baril, ang narinig niya ay isang sigaw. Isabel! Isang pamilyar na boses. Nagmulat siya. Nakita niya ang isang anino na tumatakbo papalapit sa kanya. Mabilis. Desperado. Si Saint. Bago pa man makaproseso ang isip ni Isabel, bumukas ang pinto ng kanyang kotse. Isang malakas na tulak ang naramdaman niya. Itinulak siya papalayo sa bintana, papunta sa upuan ng pasahero. At kasabay ng pagtulak na yon, isang putok. Ang tunog ay umaling-awngaw sa tahimik na kalye. Nakakabingi, nakakakilabot. Pagkatapos ng putok, katahimikan. Naramdaman ni Isabel ang isang mabigat na bagay na bumagsak sa ibabaw niya. Mainit. Basa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Saint, nakadagan sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nakita. Purong pagmamahal. May tumulong likido sa kanyang pisngi. Hindi ito luha, pula ito. Nakita niya ang mantsa ng dugo na unti-unting lumalaki sa dibdib ni Saint, tumatagos sa puting damit nito. Dumadaloy pababa sa kanya. Saint? Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Sinubukan nitong ngumiti, ngunit isang pilit na ngiwi lang ang lumabas. Dugo ang umagos mula sa gilid ng kanyang labi. Itinaas nito ang isang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Mahal? Sabi nito. Ang boses ay halos hangin na lang. Kita. At pagkatapos, ang mga mata nito ay dahan-dahang pumikit. Ang kamay nito ay bumagsak. Ang bigat ng katawan nito ay tuluyang lumundo sa kanya. Lahat ay nagyelo. At pagkatapos ay dumating ang sigaw. Isang sigaw na galing sa kaibuturan ng kaluluwa ni Isabel. Isang sigaw na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng hindi matanggap na katotohanan. Saint! Amoy dugo. At gamot. Iyan ang unang pumasok sa sistema ni Dark pagdating niya sa emergency room. Ang paligid ay magulo. Mga nurse na nagmamadaling tumatakbo. Mga doktor na nagsisigawan ng utos. Ang tunog ng mga monitor na walang tigil sa pagpipipi. Ngunit ang kanyang mga mata
ay nakatuon lamang sa isang figura sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Si Isabel, nakaupo sa isang plastik na upuan sa isang sulok. Ang kanyang damit ay puno ng tuyong dugo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa sahig na parabang ang kaluluwa niya ay naiwan sa kalsada kung saan gumuho ang kanyang mundo. Nilapitan siya ni Dark, lumuhod sa kanyang harapan. Isabel, tawag niya sa mahinang boses. Hindi ito lumingon. Hindi ito kumurap. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig, kasing lamig ng yelo. Isang doktor ang lumapit sa kanila. Mr. Delavine? Tumayo si Dark. Doc, kumusta siya? Umiling ang doktor. Ang mukha ay seryoso. Malubha ang lagay niya. Ang bala ay tumama malapit sa puso. Nagkaroon ng matinding pinsala. Ginagawa namin ang lahat pero ano? Doc, giit ni Dark. Nararamdaman ang paghigpit ng kanyang dibdib. Kailangan niya ng bagong puso, diretsong sabi ng doktor. Kailangan niya ng heart transplant. Agad-agad. Kung hindi, bibigay ang katawan niya sa loob ng ilang oras. Ang mga salita ay parang isang malaking bato na bumagsak sa ulo ni Dark. Isang transplant? Saan sila hahanap ng puso sa loob ng ilang oras? Imposible. Isa itong hatol ng kamatayan. Tumingin siyang muli kay Isabel. Kung mamamatay si Saint, mamamatay din ang isang bahagi ni Isabel. At ang pamilyang pinapangarap nitong buuin muli ay habambuhay ng magiging isang basag na pangarap. Hindi. Hindi siya papayag. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kanyang desperasyon, tumunog ang kanyang pangalawang cellphone. Ang teleponong iilan lang ang nakakaalam ng numero. Ang telepono para sa isang ospital, para sa isang pasyente. Naramdaman niya ang biglaang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nagpaalam siya sa doktor at naglakad papunta sa isang tahimik na pasilyo, malayo sa lahat. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Sinagot niya ang tawag. Doc. Katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na mas maingay pa sa sigawan sa emergency room. I'm sorry, Mr. Delavine, sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pakikiramay. He fought hard, but his heart finally gave out. He's gone. Patay na ang kapatid ko. Ang apat na salitang iyon ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Hindi siya makahinga. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang sakit ay biglaan at brutal. Parang isang kutsilyong walang awang itinarak sa kanyang dibdib. Ang nag-iisa niyang pamilya. Ang dahilan ng lahat ng kanyang pagtatrabaho. Wala na. Nanghihina siyang napaupo sa sahig ng pasilyo. Ang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Walang luhang lumalabas. Tanging isang malawak at malamig na kawalan. Pagkatapos ng ilang minutong parang habambuhay, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang pagdadalamhati at ang desperasyon ni Isabel ay nagsalubong sa kanyang isipan. Kailangan niya ng bagong puso. His heart finally gave out. At sa gitna ng pinakamatinding sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya, isang ideya ang nabuo. Isang ideya na nakakatakot. Isang ideya na radikal. Isang ideya na magbabago sa lahat. Ang huling habilin ng kapatid niya bago ito tuluyang nanghina. Kuya, gusto kong maging organ donor. Gusto kong kahit sa huli, may matulungan ako. Ito na yon. Ang tanging paraan. Isang trahedya ang sasagot sa isa pang trahedya. Tumayo si Dark. Ang kaninang panghihina ay napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Bumalik ang lakas sa kanyang mga binti. Una niyang tinawagan ng doktor ng kanyang kapatid. Doc, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, na para bang ibang tao. Gusto kong i-donate ang puso niya, anonymously. May pasyente sa St. Luke's Hospital. Saint Sandoval ang pangalan.
Siguraduhin niyong makakarating ito sa kanya. Pagkatapos, ang kanyang abogado naman ang tinawagan niya. Arthur, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. I-liquidate mo ang lahat ng assets ko. Lahat. Ilipat mo sa isang trust fund para sa mga anak ni Isabel Barrios. At ihanda mo ang mga papeles para sa pagkamatay ko. Sir, anong... Gawin mo na lang, putol ni Dark. Ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtatalo. Huling sulyap. Mula sa dulo ng pasilyo, tiningnan niya si Isabel sa huling pagkakataon. Nakaupo pa rin ito, isang estatwa ng kalungkutan. Gusto niya itong lapitan, yakapin, sabihing magiging maayos ang lahat. Pero hindi niya ginawa. Dahil para maging maayos ang lahat para sa kanya, kailangan niyang mawala. Tumalikod si Dark at naglakad papalabas ng ospital. Hindi na siya lumingon pa. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang isang tulay. Gabi na. Malamig ang hangin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ito at tiningnan ang wallpaper. Isang litrato ni Isabel at ng 4 na bata. Nakangiti, masaya. Ang pamilyang kailanman ay hindi magiging kanya. Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Paalam, Isabel, bulong niya. At sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ang telepono sa madilim na tubig sa ilalim ng tulay. Naglakad siya papalayo, papalubog sa dilim hanggang sa ang kanyang anino ay tuluyan ng nilamon ng gabi. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa bintana ng bahay ni na Isabel. Nagdudulot ng mainit na liwanag sa sala. Ang amoy ng kapeng bagong timpla at sinangag ay nagpapahiwatig ng isang bagong umaga. Isang umagang payapa. Nakaupo si Saint sa sofa, tinutulungan ng kambal sa kanilang takdang aralin. Paminsan-minsan, napapahawak siya sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pakiramdam ng pagkamangha. Ang bawat tibok ng puso sa ilalim ng kanyang palad ay isang himala. Isang himala na nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Naaalala pa niya ang paggising niya sa ospital. Si Isabel ang una niyang nakita. Ang mukha nito ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong yon, mga luha ng kaligayahan. Isang hindi kilalang donor, sabi ng mga doktor. Isang perpektong tugma na dumating sa huling sandali. Si Esmeralda ay nahuli, habang buhay na pagkabilanggo ang hatol sa kanya para sa mga kasalanang tangkang pagpatay at sa mga krimeng pinansyal na natuklasan ni na Isabel. Natapos na ang bangungot, ngunit may isang pirasong kulang, isang aninong nag-iwan ng isang malaking puwang. Si Dark. Pagkatapos ng gabing iyon sa ospital, hindi na nila ito nakita. Ang balita na kumalat ay nagkaroon daw ng isang malagim na aksidente sa tulay. Isang kotse ang nahulog sa ilog. Walang nakitang katawan, ngunit ang sasakyan ay pag-aari ni Dark Delavigne. Ipinagpalagay ng lahat na patay na ito. Para kay Isabel, ang sakit ng pagkawala ni Dark ay isang sugat na hindi naghihilom. Paano niya pasasalamatan ang isang taong nagbigay ng lahat ngunit ngayon ay wala na? Lumabas si Isabel mula sa kusina. May dalang isang tasa ng kape para kay Saint. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting totoo at puno ng pagmamahal na sa wakas ay naibalik na sa kanila. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng kanilang mga sulat, nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Kakaiba. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo, tila basta na lang itong iniwan doon. Kinuha niya ito. Gumaan ang pakiramdam niya sa sulat. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang piraso ng papel. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Ang sulat ni kamay ni Dark. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isabel, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay maayos na ang lahat. Ibig sabihin,
Nagtagumpay ka. Alam ko namang kaya mo. Huwag mo na akong hanapin. Kailangan kong umalis, magsimula ng panibagong buhay sa isang lugar kung saan walang mga anino ng kahapon. Masyadong masakit ang mga alaala at kailangan ko ring paghilumin ang sarili kong mga sugat. Gusto ko lang malaman mo na wala akong pinagsisisihan. Bawat sandaling nasa tabi mo ako, bawat tulong na naibigay ko, ginawa ko yon dahil mahalaga ka sa akin. Mahalaga kayong lahat sa akin. Ang tanging hiling ko lang ay maging masaya ka. Buuin mong muli ang iyong pamilya. Ibigay mo sa mga anak mo ang isang kompletong tahanan na ipinagkait sa kanila ng tadhana. Si Saint, nagkamali siya, pero nakita ko ang pagsisisi at pagmamahal sa kanyang mga mata. Bigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan iyon. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong maging buo muli. Huwag kang mag-alala para sa akin. Saan man ako mapadpad, dala-dala ko ang mga ngiti ninyo. Iyon lang ay sapat na. Hanggang sa muli. Siguro. Pero kung hindi man, alagaan mo ang sarili mo. Nagmamahal, Dark, nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang binabasa ang sulat. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng pag-unawa, ng isang matinding pagmamahal para sa isang kaibigang nagbigay ng pinakamataas na sakripisyo. Hindi niya kailanman malalaman ang tungkol sa puso. Hindi niya kailanman malalaman ang buong katotohanan. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagmamahal sa likod ng bawat kilos. Lumapit si Saint. Naramdaman ang pagbabago sa kanyang aura. Nakita nito ang sulat, ang kanyang mga luha. Niyakap siya nito mula sa likuran. Ipinatong ni Saint ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sa ibabaw ng pusong tumitibok para sa kanila. Tumingin ito kay Isabel na may isang malalim na pag-unawa na para bang ang pusong yon ay bumubulong sa kanya ng isang sikretong tanging sila lang ang nakakaalam. Nang hapong iyon, magkakasama ang buong pamilya sa hardin, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay may kulay kahel at rosas. Tumingin si Isabel sa malayo, sa abot tanaw. Hawak niya ang kamay ni Saint. Ang mga anak nila ay masayang naghahabulan sa damuhan. Salamat, Dark, bulong niya sa hangin. Saan ka man naroroon? At sa isang malayong lugar, sa isang dalampasigang, hinahalikan ng parehong papalubog na araw, isang lalaking may pamilyar na anino ang nakatayo. Nakatingin din ito sa dagat. Isang maliit at payapang nangiti ang nasa kanyang mga labi. Malaya na siya.